Alright mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ito sabi ni Congressman Benny Abante, ano sa palagay mo, Jonathan Morales? Nag-a-agree ka ba sa mga sinabi ko? Sabi naman ni Jonathan Morales mga kababayan. Pasensya na, Mr. Chair. Nangati ang aking binti, kaya hindi kita narinig. Nangati ang binti mo. Tapos hindi ka nang nakarinig. Bakit? Yung binti mo ba, kapag nangangati, tinatakpan yung tainga? Diba? Palusot mo na lang yan eh. Ang sabihin mo, nagmamarunong ka kasi. Sabat ka ng sabat, hindi ka naman pala nakikinig sa hearing. Diba mga kababayan? Alright, yan ang mga nakita natin na pagtatalo dito sa ginawang hearing mga kababayan. Itong latest lang na hearing to ng TRICOM bago mag-terminate mga kababayan. Alright? Narito mga kababayan, pakinggan natin ang kanilang sagutan ni Benny Abante, ni Congressman Benny Abante, at saka itong si Jonathan Morales na may dala na may puncher na pinaniwalaan ni Bato de la Rosa mga kababayan. Alright, panoorin natin mga kababayan yung kanilang away dyan. Sir Morales tama Pero ang tinatanong ko sa iyo, nag-a-agree ka ba sa sinabi ni Miss Cruz? Saan particular, Your Honor, Mr. Chairman? Hindi ka pa na nakikinig sa akin Bira naman buhay ito. Pagpaumanhin niyo po, Your Honor, at nangati po yung aking binti, maaring hindi ko wala kang karapatang magsalita. Again, Miss Cruz, do you believe that freedom of expression is not absolute? Yes, Mr. Chair. You do? Of I'd course. like to ask the other bloggers if they also believe that. You also believe that? Okay. Sir, Now, there's always a limitation. Miss Cruz said, yung kanyang statement sa YouTube, no? Na profanities, insults, malicious is a healthy discourse. Gusto kong tanungin yung mga vloggers natin, do you agree with her on that? Yes. That profanities, insults, and malicious accusations is a healthy discourse and a part of the freedom of expression? We would like to ask every blogger to answer me yes or no if they believe in that. Mr. Chair, can I be recognized? Mr. Chair, no other than the highest court of the land has repeatedly said na hindi po masama ang pagmumura, lalong-lalo na sa mga pampublikong opisyal, especially kung ang pinatutungkulan po ay yung official functions nila. Not the person, but their official functions, Mr. Chair. So yun po ang paninindigan, lalong-lalo na po namin bilang mga manggagawa, dahil kahit meron pong TikTok, Facebook o social media, sa komunidad po, yan ang lengguwahe ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na nagagalit. Hindi po kasalanan ng mga vlogger o ng mga gumagamit ng Facebook, TikTok, X o kung ano pa mang social media platforms kung bakit merong ganito na mga pagmumura o profanities. Ito po ay lengguwahe ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na nagagalit. Mr. Elijah, hindi ko binabanggit yung lengguwahe ng ordinaryong Pilipino. Ang binabanggit ko, lengguwahe ng vlogger. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Mr. Chair. Tatandali lang, kasadala pa ako Alright. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Tama, mali? Ordinaryong Pilipino ako, Mr. Chair. Hindi ka ordinaryong Pilipino, vlogger ka No, ay manggagawa ako, Mr. Chair. Lahat pa ng ordinaryong Pilipino, vlogger? Mr. Chair, manggagawa ko ako na may platform ho. Ordinaryong Pilipino ako, Mr. Chair. Mr. Chair, point of order. We have our rules here. I think the resource person cannot answer without being recognized by the chair. Sorry, Mr. Chair. Okay, reminder to all resource persons, let the interpolator finish his line of questioning in his statement, and resource persons can only talk when the chair recognizes them. Okay. Nabanggit mo kanina na yung profanities, yung insult, yung malicious accusation, kung yan ay sinabi sa kanyang, anong tawag doon? Functions bilang public official. Okay yon. Yung sabi mo, di ba? But not on a personal basis, correct? Yan. Yes, Mr. Chair. Sabihin natin, naniniwala ako dyan. Pero, hindi naman niya sinabi yan sa akin on my public functions, official functions. It is a personal accusations on me. Mr. Elijah. I cannot, Mr. Chair, can I correct? I cannot speak on behalf of Ms. Joey, Mr. Chair. Inaano ko lang yung sinabi mo. Yes, Mr. Chair. Okay, now I'd like to ask Ms. Joey, Ms. Cruz, are you insulting me on my
public official functions, or it is a personal accusation on me? It's not a personal accusation, Mr. Chair, and I think we have agreed early on that we do not have any personal relationship. So Yes, that that's is right. just- Pero ito, ang sabi ni Elijah, okay lang yon kung yan ay sinabi in my official functions as a public servant. Alam mo ba yung official functions ko? Yes, Mr. Chair, and Alam mo. So therefore, hindi ka naniniwala sa aking official functions kaya tinawag mo akong gago. no, Mr. Chair, the observation that I uttered to describe your performance of your official action, that is my observation. That is what I felt. Well, inobserbuhan mo ba yung aking official functions? Yes, Mr. Chair. I Inobserbuhan mo watch your hearings. Since I won in 2019, No, Mr. Chair. I closely monitored your performance as a congressman in the 19th Congress. and you hated me for that. No, not really, Mr. Hindi, Chair. gago. Just in the Binanggit mo 19th sa akin gago, Congress. so you hated me. Mr. Chair. Ano ba ibig sabihin nun? Binanggit mo, gago ako. Binanggit mo, isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Binanggit mo, I'm going to be... Hindi ko babanggit eh. Okay. If you prepared, binanggit mo yun eh. May I Oo. respond, Mr. Therefore, you hated me. Hindi pwedeng sabihin mo sa akin na you love me. Is that a person that you said that you love me? I love you, and because of that, isasampal ko ito sa'yo. May I respond, Mr. Chair? Yeah, go ahead. Sige, Mr. Chair, go ahead, respond. At the very most, I do not like your performance as a member of the 19th Congress. But hate is such a powerful word because we established earlier that we do not have any personal relationship or any Kaya nga, Mr. personal Chair, relation. binanggit mo yung human rights. Yes, Binanggit Mr. mo yan kanina, Chair. di ba? Correct, Mr. Therefore, Chair. Mr. Chair, you violated my human rights. Why? Because when you said those profanities, those insults, yung gago, yung isasampal ko ito sa pagbubuka mo, you violated my human rights. You did. May I respond, Mr. Chair? Teka, Mr. Chair, hindi ako nagagalit sa'yo. Okay? At wala akong pakialam sa'yo. Kahit na anong sabihin mo, okay lang sa akin. Alright? Pero itong ating pinag-uusapan ngayon, merong kinalaman sa mga legislation na aming gagawin later on. That is why I am asking you right now. Sapagkat napakahalaga nito. Kapag binabanggit mo, if you're saying that using profanities, insults, and malicious accusations online represent fair and respectful discourse and a healthy discourse, therefore you're telling us that the freedom of expression is absolute. You can say anything you want, and that is freedom of expression. Yun ang sinasabi ko, Mr. Chair. May I respond, Mr. Chair? Pag binanggit mo, if you said that freedom of expression is not absolute, therefore, there are certain things that you cannot say. Yun ang ibig sabihin nung freedom of expression is not absolute. May limitation yun. Di ba? Oh. Go ahead. You can answer now. Okay, thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, in the universal thoughts and ideas, there would always be a limitation. The freedom of speech is not absolute. And the limitation of freedom of speech is well defined. Under the law, under the jurisprudence, there are things that you cannot say. There are things that Mr. Chair, you what cannot- jurisprudence are you talking about? Supreme Court decisions, Your Honor. Can you tell me what law? Example of law that limits your Yes. freedom of expression. For Can you example, tell me Mr. the Chair, jurisprudence? yes, Mr. Chair. For example, Mr. Chair, there is I cannot specify the specific law, Mr. Chair. There but- is a law on libel. Yeah, law There on is a libel. law on slander. there is a law. Is it okay, Mr. Chair, if I give my example? Okay, thank you very much. One example, and I think this example is very demonstrative, is very illustrative of the limitation of freedom of speech. Right now, it is election, midterm election, and it is not allowed that people are going to campaign on the day of the election day. That is a clear prohibition to express on the part of the citizen to say whatever they want to say on that Teka, election day. Mr. Chair, ano po ang connection nung binabanggit mo? I'm asking you about the jurisprudence. I just told you that there is a law against on libel, on cybercrime. What you said today is libelous. What you said here is libelous. Why? Mr. Because Chair. there is a malicious intent. When you use profanities, when you use the word gago, there is a malicious accusation, and that is libelous. Mr. Chair, if that is your assessment of And that kind of listen, statement, you not will only have libelous, your... Mr. Chair, sandali lang ha. Not only libelous, ha?
that is also unjust vexation on my part. May I respond, Mr. Chair? Go ahead. Okay, Mr. Chair, if you think that you are violated by my exercise of my freedom, you would have your right and No, be no, in court Mr. Chair, so that, don't so worry. that the maliciousness of Mr. that Chair, statement don't can be worry. I'm sorted not out going in the to charge proper you in court. authority. Don't worry. I'm not going to charge you. If I charge you in court, matatalo ka eh. Pero hindi. Oo. Unjust vexation to. Alam niyo ba yon? Are you a lawyer or not? I am not a lawyer, So Mr. therefore, Chair. you should know this. The thing is this, pero wag kang mag-alala. Hindi ako magdidemanda sa'yo. Do you know why? You're not important to me. Alright? Ang dahilan lamang, kaya natin ginagawa ito, para magkaroon kami ng idea kung anong legislation ang nais naming gawin. Pero ikaw, you are not important to me. Alright? Oo. Thank you, Mr. Chair. Yan. Yeah, wag kang mag-alala. Hindi ako kailanman magdidemanda sa'yo. Alright? Oh. Eh, tumatawa ka pa eh. Thank you, Mr. Chair. Natatawa ka sa akin eh. No, Mr. Chair, I am expressing my gratitude, Mr. Chair. Ganun ba? Mr. Chair, tumatawa ka and you're expressing your gratitude by your sarcastic laughter? I am not laughing, Mr. Chair. It's just a natural smile, Mr. So Chair. gusto kong tanungin po, itong ating vloggers na ito, kayo po mga vlogger natin, do you agree with what Miss Joey Cruz said? Every one of you could be able to answer, if you agree. I have a lawyer there. Attorney Trixie. Attorney Trixie, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. I disagree with Ms. Joey. I believe that there is, instead of a limitation on the freedom of speech, I believe that speech is either protected or not protected. Thank you very much. Those that are covered by the law, such as the law on inciting to terrorism, inciting to rebellion, and so on, are unprotected speech. And those that are not covered by any limitations by the law are protected speech. The Supreme Court has said that expressions of frustration are protected speech. And therefore, although we differ, Ms. Joey and I, on the approach to the problem, we agree on the solution. Okay, let me ask the other bloggers that we have. Each of you could be able to answer and tell me if you agree with Miss Cruz on that. Your Honor, Mr. Chair, I am Dr. Mata. I'm a bit forgiving on those things sometimes, Mr. Chair, because sometimes people are so expressive that we tend to say things. And I could cite, Mr. Chair, your example on the last hearing. You mentioned something as well. I won't mention it now, but you said it's something, but I know it was withdrawn as well. So there's no, I'm not affected by what you said, because sometimes you're just, in your emotions, you tend to say things, which you said, TANGA, but it's okay, Your Honor. Mr. Chair, let me answer that, no? When I say TANGA, binalik ko lang sa kanya eh. Siya ang unang nagsabi. Siya ang unang nagsabi. Para bang pinukulo ka ng balisong, nasa lubong yung balisong, binalik mo sa kanya. Kaya ako binanggit. Hindi ako ang unang nagsabi. Ang unang nagsabi, yung vlogger mismo. Ibinalik ko lamang sa kanya. Oh, ngayon, ako ang masama. Samantalang yung vlogger na nagsabing tanga ang gobyerno, hindi masama. Nung ako ang nagsabing tanga, ako naman ngayon na masama. Ano ba talaga, Mr. Chair? Yes, thank you for your explanation on that, Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, was that? Mr. Chair. Mr. Morales, please proceed. Yes, sir. Doon sa kay Miss Joey Cruz, ang ano ko lang, bilang isang dating tauhan ng gobyerno, wag lang sana tayong magpakita ng anumang kagaspangan para hindi tayo napapansin ng publiko. Yun lang po. Huwag lang magpakita ng kagaspangan para hindi makita ng publiko. Yes, Your Honor, Mr. Chairman. Yun lang po. Kasi kung magpapakita tayo ng kagaspangan at makikita ng publiko yung hindi na ayon na kilos ng isang public official, talagang makikita po tayo. At yung mapapansin ng publiko. Huwag naman sana tayong masasaktan. Yun ang tinutukoy mo, Mr. Chair. Your Honor, yun pong mga gumagawa ng kagaspangan. Yun po yun. Sino nga yung tinutukoy mo? Hindi ko po alam. Siguro po, maaaring kayo po, Your Honor, mawalang galang na po, nasa inyo po yun kung sino po yung mapapatungkulan nun. Mr. Chair, ano ba yung kagaspangan na narinig mo? Sino nagsabi ng kagaspangan? Your Honor, ito po bilang isang dating tauhan ng gobyerno. Nagiging maingat dapat ang isang tauhan ng gobyerno habang siya ay nanunungkulan. Katulad ng pagnanakaw
pag-aabuso sa tungkulin, pagmamalabis. Yan po yung isa sa mga dapat na tinitingnan natin. At kung tayo man ay tauhan ng gobyerno, dapat ginagampanan natin ng buong husay, buong giting, tulad ng mga alagad ng batas na handang ialay ang sarili ng buhay para larang doon sa sinumpaan tungkulin. Mr. Chairman. Mr. Chair, tama yung binanggit ni ni Mr. Morales tama Pero ang tinatanong ko sa iyo, nag-a-agree ka ba sa sinabi ni Ms. Cruz? Saang particular, Your Honor, Mr. Chairman? Hindi ka pa na nakikinig sa akin Bira naman buhay ito. Pagpaumanhin niyo po, Your Honor, at nangati po yung aking binti, maaring hindi ko po wala kang napansin. karapatang magsalita kung hindi mo narinig lahat ang mga sinabi. Iyon pong narinig ko. Very clear Meron po akong narinig. Very clear, Mr. Chair, ang sinabi ko. Kanina, pinag-uusapan natin yung lahat ng mga binanggit ni Ms. Cruz. And I'm asking you now, kayong mga vlogger. Oo. Mga objective naman kayo, di ba? Ano ang palagay nyo rito? Palagay nyo ba na itong malicious, ito ulitin ko para malaman mo, itong malicious, profanities, at insults, accusation na ibinigay po ni Ms. Cruz, ay kasama po yan sa tinatawag nating protected discourse o kaya naman healthy discourse or freedom of expression? Yun po pinoprotektahan ng batas. Ito po yung pong opinion o saloobin ng isang mamamayang Pilipino patungkol doon po sa pagkukulang ng isang public officer. Yun po hindi pinoprotektahan ng batas. Ito po yung pag-iingganyo ng paggawa ng illegal o labag sa batas. Yung pagkukulang, Mr. Chair. Kung walang ginawang illegal, may karapatan ba siya? Kung walang ginawang illegal, Your Honor? Depende po Depende po sa napapansin at kung po sa nagbibigay ng opinion. Miss Joey, meron po ba akong ginawang illegal? Meron po ba? Nothing that I said in my Yun, mouth. wala akong ginawang illegal.